Hello everyone! My name is Ivana and welcome to my channel! Yay! So ayun, na-create ko na rin yung channel ko finally kasi medyo matagal kong pinagnilay-nilayan kung i-create ko ba siya or hindi. Kasi baka iniisip ko, baka isipin nyo, sino itong buhang to na gustong mag-share ng life o biglang may sumulpot na kabuti na nag-share ng journey or whatever. Pero ayun, kasi I have bipolar 2 disorder and functional neurological disorder. And then recently, I became a first-time mom. Ito yung ibig sabihin ng FNB, B2B and Mamahood na nakalagay sa ilalim ng logo ko. Alam naman natin na yun, kahit naman nga yung mga normal na tao, pag naging first-time na nanay, mahirap talaga siya. Eh, paano pa kung tayo ay merong mental illness? As taboo as it is, gusto ko siyang i-discuss yung journey ko. Ano nga ba yung bipolar 2 or ano nga ba yung functional neurological disorder? Paano ba siya naka-affect? Ganon. Tapos gusto ko rin syempre share yung story namin ni Baby. Nung nagkaroon ako noon and naging first time mama ko, grabe talaga, life-changing siya. And natuto rin ako mag-navigate ng life in a way na meaningful siya. And yung talagang kahit sobrang dilim niya, pipilitin mong makita yung bright side sa buhay. Kasi kailangan may anak ka na eh. Meron ng isang dumidepende sa'yo, hindi na lang yung sarili mo. Alam naman natin na pag naging nanay ka, kahit nga yung, alam mo yun, maganda yung circumstance ng buhay mo, minsan talagang mabigat siya kasi matinding adjustment period yun eh. So, what if pinagpatungan-patungan pa ni Lord ng mga challenges? Gusto ko na rin sa vlog na ito siguro, excited akong makapag-connect sa mga tao. Syempre kasi may kanya-kanya tayong story, di ba? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. And para na din itong channel na to, ma-remind tayo na hindi tayo nag-iisa. Or kung meron akong kailangan na help, comment lang kayo kung ano yung sa tingin nyo na dapat kong gawin, mga ganun ba? Kasi hindi naman natin maiisip lahat. Ayun, quick background lang about me. I'm a CPA by profession. And since noon pa naman kasi I have kept it in my goal sa life ko na to be a career woman talaga. Medyo nahirapan ako doon. When I got diagnosed with bipolar 2 disorder, nahirapan ako mag-maintain ng full-time job. Lalo na nung umpisa pa lang. Kasi ganito yung story niya. Meron akong friend before na na-notice niya yung mga behavioral problems ko. So, siya nga, akala niya before may Asperger's autism ako. So, in-encourage niya ako magpa-check up. And then, nung nafe-feel ko na medyo grabe na, I did naman. Nagpa-check up ako. Buti na lang. So, after 4 professionals, medyo matagal yun. Matagal kasi medyo mahirap diagnose yun kasi sa brain yun eh. Titingnan yung mga thoughts mo, ganyan, or yung background mo. Yun, after 4 professionals, I have been diagnosed with bipolar 2 disorder. And yun, nahirapan ako mag-maintain ng full-time job for a long time. Part-time lang ako. Mahirap siya, oo, kasi alongside yung pagpa-part-time job, yun yung time na marami akong check-up sa doktor eh. Tapos may mga gamot na bagong nireseta. Nung una, natatakot din akong uminom ng gamot. Eh, kaso sabi kapag daw hindi uminom, lalala siya. So yun, bukod sa normal na gastusin, may check-up ako and the medication. Yun, medyo naging mabigat siya. And after 3 years, naging stable ako. Finally, sa bipolar 2. And may nag-reach out sa akin na isang company kung pwede daw ba ako mag-apply sa kanila as financial and accounting manager. Isa siya sa top 20,000 companies here in the Philippines. So I became their finance and accounting manager. And over the years, kinaya ko naman. Fast forward, 2023, I was doing okay naman, pero nagkaroon ng isang talagang medyo mabigat na work period. So nag-relapse ako and kinailangan ko mag-resign. Supportive naman yung husband ko, buti na lang. Tapos, we got pregnant. And then, so, yes. And, I'm so sorry kasi nakalimutan ko ano yung sinasabi ko the last time. So sorry! Yeah, just to let you know, memory loss kasi is one of the symptoms of FND. Ganun siya kagrabe na in the middle of the conversation, nakakalimutan ko ano yung sinasabi ko or ano yung topic. So, you'll be seeing a lot of this na hindi ko siya makukuha in one shot or shoot. Hence, I have my husband here. Ito yung husband ko, guys. Matihing husband. And i-guide or i-help niya ako in case makalimutan ko na naman ano yung sinasabi ko ito nito. Thank you for joining us on episode 1. Di ba tayo kita sa labas? Hindi. Kaya kailangan natin ng buhok eh. May nag-ayos ng buhok sa labas. As I was saying, sineshare ko sa kanila na nung time na pregnant tayo with si baby girl,
Her name is Rue. Yung 6 months ng pregnancy namin, doon lumabas yung first symptom ng FND ko. So, yung first symptom that manifested was, itong right eye ko, bumagsak siyang ganyan. And then, itong right part ng lip ko, umangat siyang ganyan. So, nakaganyan siya. So, yun. Nagpanik ako. Nagpanik kami. Kasi, hindi ko sure, pero nung una iniisip ko, ano yun? Bell's palsy ba yun? Kasi, di ba yung Bell's palsy, ganun yung symptom niya. Nagde-deform yung face. Siya, pumasok na siya sa work, tapos nandun na siya sa parking. And then, bigla ako nag-text sa kanya, sabi ko, law yung mukha ko, bumagsak. Nagsara yung mata ko and yung upper lip ko, hindi ko siya makontrol. May nakikita naman ako na eyesight sa vision ko. Pero, hindi ko ma-open yung eyelid. Kawawa nga siya kasi galing dun sa parking. Hindi pa siya nakakababa. Bumalik siya agad, tapos nag-rush kami sa ER. And then, the doctors there were like super shocked. Hindi nila alam ano yung nangyayari. Kasi sobrang dami nila, I'm not even exaggerating, sobrang dami nila na siguro team of like 10 doctors. Dami. Kasi may sa neuro, ilan yung neuro dun. Tapos may OB. Diba? Si Doc nandun. May OB. And then there were a lot of nurses and everyone there. So, walang maka-pinpoint ano siya or may hint man lang based to symptoms kanya. Tapos sabi, hindi daw siya Bell's palsy. Kasi ang Bell's palsy pala, if ito, nag-droop siya pababa, dapat ito din sa right na lip, magdo-droop down din siya. Eh yung sa akin, pag ganun siya. So, hindi siya Bell's palsy. Kasi nagsisquint siya. Dapat pababa dalawa. And then, they're not sure if it was a stroke kasi wala naman akong ibang symptoms ng stroke. Yun yung medyo heavy na nangyari nung first day namin. And then, eventually, I was admitted sa ICU for further observation daw, and ganyan. And then, dun sa may high-risk pregnancy na ICU. And for me, over the course of the pregnancy, for me, mas matindi yung effects ng FND sa akin kesa yung bipolar. Kasi yung FND talaga, it's very crippling. And then yung pain level niya, ay nako, sobrang grabe. Pero that time I was pregnant, wala akong pain medications whatsoever. Kasi bawal, di ba? The most that they could give me was Biogesic. Tama ba? Yung Biogesic was not working kasi hindi naman siya muscle pain. More on sa nerves yata. So, hindi rin niya naiibsan yung pain. Grabe, sobrang sakit. Tapos, na siya, habang tumatagal, mas lumalala na yung symptoms. So, una, itong eyes ko lang. Then, and yung upper lip ko dito sa right face ko. And then, lumipat na sa kabila, dalawa na sila, nagko-close ng ganyan, nag-progress yung symptoms kasi hindi naman ako matingnan or kahit yung mga tests nga sa lab, hindi na nila madagdagan kasi like yung MRI, wala naman makita, normal. So they needed to do yung contrast sa vein, may inject na dye. Hindi pwede kasi I was pregnant. Anyway, that's for another video. Fast forward, we have this little bundle of joy. So, her name is Rue. I wanted to share her with you guys kasi para sa akin, as young as she is, kitang-kita ko yung galaw ni Lord sa buhay niya. Kasi in person, if ma-meet nyo siya, masyado siyang nasayahin and then ang kulit-kulit and then ang bibo na hindi ko maintindihan kasi wala pa siyang 1-year-old. Tapos, minsan, pag kinakausap mo siya, parang makakaintindi na or sumasagot na. And na-feel ko na, oh my gosh, Lord, thank you kasi hindi halata na yung nanay niya nagsustruggle, alagaan siya. Hindi mo talaga ma-feel na PWD yung nanay niya, as in. And I feel like if ma-share ko siya sa world, she's very inspiring. Well, for me, at the very least. So, feeling ko na di bale na mahina ka. Basta si Lord nandyan para sa'yo. Na i-help ka niya in every way. Hindi niya tayo ilalagay sa position na hindi niya tayo i-equip with kung yun yung talagang will niya. Siyempre, as a first time mom, marami akong natutunan. Marami akong hindi alam na ultimo pagpalit ng diaper, hindi ko alam may maayos na pagtupi pala ng diaper. Yun, hindi ko alam yun before. I think it will be a big help na rin for struggling first time moms like me or yung mga pregnant pa lang ngayon to be able to watch or to learn. Yun. Welcome guys to my channel. Thank you guys for watching and I hope to see you sa next episode natin. See you guys soon. Bye!